ministry by how much also he is the mediator of the better covenant, which was established upon better promises. So mas maganda po kung napakinggan po natin ang buo ito, no, yung mga nakaraang pag-aaral. Dahil ang gagawin po natin ngayon quick recap na nakasummarize na po. No? Tsaka po natin dudugtungan do sa ating pong natapos na pag-aaral last time. No? So sa chapter 8 po, chapter 8 referring someone as a mediator of a better covenant. Number 1, mabasa po natin dyan, na ang tinutukoy na mediator sa mabuting, lalong mas mainam na tipan, he is the high priest who is set on the right hand of throne of the majesty in heavens. Yan po yung nasa verse 1 ng chapter 8, Hebrews, chapter 8, verse 1. Ayan, now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty of heavens. So number 2, siya po he is the minister of the sanctuary of the true tabernacle. No? Katulad po ng mga Levitical priesthood nung old time, meron din po, yan po sila yung naging tagapangasiwa doon sa sanctuaryo. Ng paghahandog, lahat po ng mga ginagawa doon sa loob ng sanctuaryo at tabernakulo. So ginawa din po yan ng mediator ng better covenant. Kaya po, mababasa sa verse 2, chapter 8, which is the Lord, preach, not man. And number 3, he had also something to offer. Kung paano po yung mga priest, no, nung lumang tipan, ay meron din silang daladalang mga ihahain. Siya rin po ay merong something to offer. So, sa verse 3, ganito po ang ating mababasa. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Yun nga po. Wherefore, it is of necessary that this man have somewhat also to offer. No? Ano po yung sinasabi dito na kanyang iaalay? Wala pong iba kundi yung kanyang sariling buhay. No? Yung kanya pong pagkamatay, yung kanyang dugo ang naging pantubos sa mga kasalanan ng tao na hindi kayang gawin o alisin ng mga dugo ng hayop. Napag-aralan na po natin yun po. Kaya di na po natin masyadong bibigyan pa ng ayan. At ang tinutukoy po na mediator, wala pong iba kundi ang Kristo, ang Panginoong Jesucristo. For this reason, Christ is the mediator of the new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. So dito pinapakilala na si Kristo, ang Panginoong Hesus, ang isang mediator ng mabuting tipan. Tinalakay din po natin, sinabi ng Diyos na sa kanyang panibagong tipan that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. So bakit po nakipagtipan ng panibagong tipan ang Diyos? Ang una pong dahilan na nakita po natin, because the first covenant was not faultless. No? Sa madaling salita, nakitaan siya ng kakulangan, kaya hinahanapan ng pangangailangan ng ikalawa. No? Na pagdadiscuss po natin dyan, yung hindi nagdadala ng kasakdalan ang mga offerings nila na animal sacrifices para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan, napalitan yung mga Levitical priesthood, no? Dahil hindi nagpatuloy yung kanilang lahi. So, ang isa pang dahilan, Israelites did not continue in God's covenant. Itinala po ito sa panahon po ni Jeremiah, Propeta Jeremiah, no? Sinaysay niya doon sa kanyang sulat na hindi nagpatuloy itong mga Israelita na tuparin yung tipan ng Diyos. At hindi papayag ang Diyos na dahil sa hindi pagtupad ng mga taong ito, hindi maitutuloy yung kanyang pinaplano o gustong matupad na tipan ng pagliligtas sa sangkatauhan. No? Kaya ang ginawa ng Diyos, pagtipan siya ng panibago. No? Dahil hindi nga papayag ng Diyos na hindi matuloy itong ginawa niyang tipan. Dahil sa hindi pagpapatuloy o dahil sa hindi pagsunod ng mga Israelita. At ang pinakamagandang dahilan po, because there was a prior promise
No? Hindi lamang po kapakanan ng mga bansang Israel ang iniisip ng Diyos o ang kapakanan lamang o kaligtasan lamang ng mga Israelita ang iniisip ng Diyos. Kundi meron ng nauna ng pangako. No, kay Abraham pa lamang po, sinabi na ng Diyos na sa iyong binhi, no, pagpapalain lahat ng mga bansa. Kaya po dumating ang kanyang bugtong na anak para sa katuparan po ito. No, sa pamamagitan ng tipan na siyang ang mediator ng tipan na ito ay yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Because there was a prior promise. Yan po yung ating natalakay. So we have what we have learned about God's covenant. Ang sabi po doon, this is not according to the covenant that I made with their fathers. No, nung panahong pinalaya ng Diyos ang Israel sa bansang Egypt, no, na sa pamamagitan ni Moises, sabi ng Diyos, sa kanyang panibagong tipan, hindi na ito katulad ng tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang. Tinignan po natin yung history sa Exodus chapter 34, verse 1, at sinabi ng Panginoon kay Moises, humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una. Aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang tapyas na iyong singit. So ito po inihagis ni Moises no, para sirain yung Diyos-Diyosa na ginawa ng mga Israel sa ilang nung panahon na ibinigay ng Diyos ang mga kautusan. Kaya ang utos sa kanya, humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una. At sa verse 28, nakita po natin ang kasaysayan na siya'y tatira doon kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man lang ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas po ng bato, ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. So ganito po, nakipagtipan ang Diyos sa kanilang mga magulang nung araw. Kaya ang sabi ng Diyos, I will put my laws into their mind and write them in their hearts. No, kung paanong nakasulat sa mga tapyas ng bato nung unang tipan, ngayon ang sabi ng Diyos, ilalagay ko na sa kanilang kaisipan at isusulat ko sa kanilang mga puso. At tinignan natin yung ang paliwanag po sa Biblia, ginawa natin sa ikalawang Korinto, chapter 3, verse 6 to 8. No? Na sila ang mga apostol na ministro ng bagong tipan, binabanggit niya Apostol Pablo dito yung dalawang klase ng pangangasiwa. Pangangasiwa ng kamatayan at pangangasiwa ng espiritu. Pangangasiwa ng kamatayan, yan yung nasusulat at nauukit sa mga bato na nangyaring may kaluwalhatian. Pero paano hindi lalong nagkaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu? Binigyan po natin yan ng illustration na yung ministration of death and yung sinasabing na nakasulat at nakaukit sa mga bato, sila yung ministro ng bagong tipan, hindi ng mga titik, kundi dahil ang titik ay pumapatay. Pagdit natin na bawat lumalabag sa kautusan ni Moises ay pinapatawan ng kamatayan. Nangyaring may kaluwalhatian, but hindi sila makatitig sa mukha ni Moses dahil sa kaluwalhatian. Ngunit ang kaluwalhatian ito ay lumilipas, sabi po sa talata. Bilang ministro ng bagong tipan, no, ang sabi ng Diyos, isusulat sa mga puso ang kanyang kautusan. Kaya nilagay po natin that administration of spirit, written and engraven in hearts. And sila yung ministro ng bagong tipan, hindi lang titik. Sapagkat ang titik ay pumapatay, ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay. At itong pangangasiwa ng espiritu ay nangyaring lalong mas may kaluwalhatian. Binasa rin po natin sa ikalawang Korinto, chapter 3, no? Kung paanong isinulat ng Diyos sa mga puso ang kanyang kautusan. Ang mababasa po natin sa verse 2 ay ganito, kayo ay ang aming mga sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng mga tao. So, ito pong sulat na to ay mga buhay na sulat ng mga apostol o ni Kristo na siyang naglalakad, kumikilos, at isinasabuhay yung mga aral na narinig nila sa kanilang sa mga turo ng mga apostol na nanggagaling sa Panginoong Hesus. Kaya naman, ang sabi, nakikilala at nababasa ng mga tao. Dahil isinasabuhay o isinasapraktika ng mga tagasunod nito. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin.
hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Ayan, binigyan po natin ng in-enumerate po natin that you are the epistle of Christ, administered or ministered by the apostles. You are known and read of all men, written with the Spirit of living God, not with ink. At ito po, written in fleshy tables of the heart, not in tables of stone. Ganun po ang pinagkaiba nung una sa isinulat sa tapyas ng bato at ngayon ay nasusulat na sa puso ng mga tao. Sa Roma, chapter 2, verse 14, ang sabi, nangatatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso. No? Natatanyag yung kautusan ng Diyos na nasusulat sa kanilang puso sa pamamagitan po ng kanilang paggawa o pagsunod. Sinabi diyan, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. No? Tinanong din po natin na exclusive po ba sa exclusive lamang ba sa mga Israel yung tipan ng Diyos dahil nabasa natin ng letra por letra sa aklat po ng Jeremiah verse 31. Ang sabi po ay ganito, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Juda. No, maaalala niyo po, dinidiscuss ko po dyan na hindi na po naayon sa pagiging Hudyong ayon sa laman, yung pagiging tunay na Hudyo. No? Binasa natin yung nasa Roma na ang pagtutuli, tunay na pinakikinabangan, kung tinutupad ang kautusan, dapat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay naging hindi pagtutuli. Kung hindi pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi baga aaring yung pagtutuli sa kanya ang di pagtutuli. Ayan po. At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumutupad sa kautusan, ay hindi baga hahato sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan, sapagkat siyang hindi Hudyo kung sa labas lamang. By birth, by physical birth, ikaw ay Hudyo, ngunit hindi ka tumutupad sa kautusan. Ang sabi, sapagkat hindi siya Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Sa verse 29, datapot siya Hudyo sa loob, bagaman ikaw ay hintil at hindi pagtutuli, ikay Hudyo sa loob. Sabi, at ang pagtutuli, yaoy sa puso, sa espiritu, hindi sa titik, at ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ayan po yung ating past studies. At dito po tayo natapos sa verse na ito. No? Sa verse 10 ng chapter 8, binasa po natin sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambayan ng Israel. No? Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So magkakaroon po ng relasyon ang mga tao sa Diyos ng kung paanong sila'y magiging aking bayan, sabi ng Diyos. Sila'y magiging bayan ko at ako'y magiging Diyos nila. Pero tignan po natin sa Biblia, ano ba ang kahulugan ng sabihin ito ng Diyos na sila'y magiging aking bayan. So, titignan natin, siyempre po, sa Biblia. Dito po sa ikalawang Korinto, chapter 6, no, hindi ko na po tatalakayin yung historical background. Pero ito, pinapayuhan po ni Apostol Pablo yung mga Kristiyano sa Korinto. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong makipamatok ng kabilan. No? Ano pong ibig sabihin ng makipamatok ng kabilan? Yung pamatok po, binanggit din po ito ng Panginoong Hesus, no? Na sabi niya, magaan ang aking pamatok. No? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ito pong pamatok, hindi po ako nakapagbigay ng picture, pero ito po yung kadalasan inilalagay sa batok o leeg ng mga kalabaw. Ng yoke. No? Magkabilaan po yun, tapos nakakonekta yung kalaykay
Para ka po kapag naglakad yung dalawang kalabaw na may magkabila silang pamatok, madaling magagawa yung trabaho. Mas madali nilang mahahatak yung kalaykay. Ano? Kaya po dito sinasabi ni Apostol Pablo, no, doon sa example na binigay ko, na para bang ah, yung dalawang kalabaw po working together. Kaya ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, huwag kayong makisama. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalikuan? No? Total opposite. At anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo at kay Belial? No? Hindi ko na po masyadong titignan din kung ano yung ibig sabihin ng Belial, no? Pero pwede po natin pag-aralan sa susunod po natin. Pwede natin. O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? No? So yung mga binanggit po ay total opposite to each other. At anong pakikisama mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Ito na po, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila. Sa ibang parte po ng Biblia, sinasabi na yan, na hindi nananahan ng Diyos sa mga gusaling gawa ng kamay. No? Sa mga physical building na ginawa ng kamay, hindi nananahan ng Diyos doon. Pero dito sinasabi niya na may templo ng Diyos na buhay, kayo'y templo ng Diyos ng buhay, templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So ang katumbas po ng pagiging templo ng Diyos, ano, mananahan sa iyong Diyos, lalakad kasama ang Diyos at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y aking bayan. Ito po yung ibig sabihin ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan na sila magiging templo. Ngayon, tanungin po natin, ano ba yung pagiging templo ng Diyos? Ano po bang ibig sabihin pag sinabing tayo ay templo ng Diyos? Dito po natin kunin ang paliwanag sa sulat ni Pedro. Sa unang sulat niya po sa 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5. At ganito po ang ating mababasa. Na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga haing ukol sa Espiritu. No? Bawat isa po sa inyo, sabi, kayo rin naman na gaya ng batong buhay. Gaya ho natin na kapag tayo sama-sama, natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Spiritual house po ang natatayo sa bagay na ito. Sa pamamagitan ng mga tao na tinuturing na batong buhay, natatayong bahay na ukol sa Espiritu. At hindi lamang po yun hindi lamang po kayo ganun, no? Maging pagkasaserdoteng banal. No? Bawat isa ay saserdoteng banal. At ang ginagawa po nyo, upang maghandog ng mga haing ukol sa Espiritu. No? Kung babalikan ulit natin nung lumang panahon, naghahain din po sila ng kanilang mga handog. Naghahandog din po sila ng mga hain nila sa sanktuaryo o sa tabernacle. Ngunit sa atin din po, mayroon din paghahandog ng hain. Ito po ay ukol sa Espiritu. Ito po yung mababasa natin sa Romans 12, verse 1. Babasahin ko lamang po. Sabi po dito ay ganito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ganon din po naghahain tayo. Pero ito pong ating ginagawang paghandog ng hain ay ukol sa Espiritu na nakakalugod sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Dito rin po sa unang Timoteo 3:15.
Ganito po ang sinasabi tungkol sa bahay ng Diyos. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. No? Ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. No? Talaga hindi po ito talaga literal o physical temple, kundi mga tao po ito na sinasabi nga sa 1 Peter, mga batong buhay na natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Ayan. So let's move on to the next pronouncement of God. Ang sabi ng Diyos, at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. So, ibig po ba sabihin na hindi na tayo magtuturo pa? Hindi na po tayo magba-Bible study? So, hindi po ganun ang ibig sabihin ng Diyos po dito. Kung matatandaan niyo po, sinabi ng Diyos na hindi na ito katulad noong pakikipagtipang ko sa kanilang magulang nung panahon sila'y palayain ko. No? So, bibigyan ko po kayo ng mga bagay na ipagkukumpara po ninyo. Para po matalakay o maintindihan po natin. Ano ibig sabihin ng Diyos na ang bawat isa hindi na magtuturo sa kanyang kababayan, sa kanyang kapatid na sasabihin kilalanin mo ang Diyos. Mag-umpisa na po ako. Gusto ko pong talakayan sa inyo yung sinabi ni Stephen. Si Stephen po, siya po yung, kung kilala niyo po, siya po yung nakipagdiskusyon sa Jerusalem, sa sinagoga. Dahil siya ay puspos ng espiritu, hindi siya natatalo ng kanyang mga kadiskusyon. Kaya ang ginawa ng mga kalaban niya, nag-imbita ng mga sinungaling na tao para siya ay akusahan ng mga kung ano-ano. Kaya dinala ko siya sa Sanhedrin para politisin. No? Sa panahon po natin, para po itong court of law, kung saan dito ka nililitis ng iyong mga inaakusa sa iyo. No? Hanggang sa po nahatulan po siya ng kamatayan. No? Doon po siya pinagbabato. Ngayon, gusto ko lamang pong basahin sa inyo yung kanyang depensa. So sa korte po kasi kapag ikaw ay nasasakdal, may pagkakataon ka para depensahan ang sarili mo. So doon sa mga sinabi niyang depensa, babasahin ko po sa inyo na may kinalaman po sa pinag-aaral. Mababasa po natin sa Gawa o sa Acts chapter 7, verse 37 to 38. No, sabi niya doon sa depensa niya, kinikwento niya yung history ng kanyang ancestor, ng kanyang mga magulang. Ito yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko. Mula sa inyong mga kapatid. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. No? Kasama ni Moises itong iglesia sa ilang. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ng ating mga magulang. Ano yung nangyari nung sa bundok ng Sinai, kasama si Moises at ang kanilang mga magulang, na siyang nagsitanggap ng mga aral ng buhay upang ibigay sa atin. So doon sa bundok ng Sinai, bukod doon sa kautusan, binigay din po ng Diyos sa kanila yung mga aral ng buhay, yung living oracle. At ang purpose, upang ibigay sa atin. Ipapasa sa mga succeeding generation. Yan po yung isa sa mga sinabi, statement o depensa ni Stephen sa Sanhedrin. Ngayon, ito po, bibigyan lang po natin ng illustration. So, the living oracle o yung mga aral na buhay na sinasabi doon sa talata na tinanggap ng kanilang mga magulang. Together with Moses doon sa Mount of Sinai. So, tinanggap or received by their fathers. And then, ang purpose upang ibigay ang mga aral na buhay sa kanila, to their children, to their succeeding generation. No? Ituturo itong mga aral ng Diyos na ito. Nang sa gayon, magkakaroon sila ng knowledge of God. They know God and His teachings. No? Ganito po ang nangyari sa Israel na tinatawag na bayan ng Diyos. Tinanggap ng mga magulang nila yung aral and
na ipapasa ito sa kanilang mga magulang, doon sa succeeding generation. Ganito nagkakaroon ng kaalaman ng mga Israelita tungkol sa Diyos at sa kanyang mga aral. At naging bayan sila ng Diyos because God chosen them. O God chose them by spiritual birth. No? Dahil ipinanganak silang Israelita, sila ay tinatawag na bayan ng Diyos nung unang panahon. How about doon sa sinabi ng Diyos naman na hindi na magtuturo ang sino man sa kanyang kababayan at sa kanyang mga kapatid na kilalanin mo ang Diyos. Sapagkat dito sa Galatia, sa chapter 3, verse 26 to 27, may mababasa po tayong ganito. Sabi po, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. No? Sinasabi na, kayong lahat ay anak ng Diyos. No? Basahin ko lamang po sa Tagalog. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So merong prerequisite bago ka maging anak ng Diyos. At yun yung pananampalataya. Pag sinabing prerequisite, ito po na yung dapat mo munang pagdaanan bago ka makapunta sa stage na ito. Para pong sa pag-aaral po ng college, bago ka makapag-take yata ng physics, kailangan mong mag-prerequisite ng biology, ng some other part ng science bago ka pumunta doon sa pinaka mahirap na part ng science. No? May prerequisite po para maging children of God at yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya, meron din naman prerequisite bago ka magkaroon ng pananampalataya. Natalakay na po sa atin to ni kapatid na Norly, Ito po, dito po nanggagaling yung pananampalataya. Sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. No, sa pakikinig mo sa pakikinig mo ng mga salita ng Diyos, doon ka nagkakaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng salita, ng pakikinig sa mga salita. Kaya po bibigyan natin ng pagkakasunod-sunod, no? Hear the word of God, no? Kailangan ka munang maturuan ng mga salita ng Diyos. At dito sa pagkapakinig mo ng mga salita ng Diyos, naturuan ka, dun sumisipol yung iyong pananampalataya. Doon ka ngayon nagkakaroon ng kaalaman, pagkilala sa Diyos. Dahil meron ka ng pananampalataya sa Kanya. At doon na po mangyayari yung pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Tumatawag ka na ngayon sa pangalan ng Diyos. At doon ka magdidesisyon na magpabautismo. Ayan po, sa ating gagawing BBS sa June 8, pwede tayo magsagawa nga po ng baptism. At doon po sa bautismo, doon nahuhugasan yung ating mga kasalanan. At tayo ay magiging kaisa kay Kristo, tayo ay templo ng Diyos, at idadagdag tayo ng Diyos sa kanyang iglesia. And you are now spiritually born as a children of God. Kaya kung ikaw ay anak na ng Diyos, kailangan ka pa bang turuan na kilalanin mo ang Diyos kung kinikilala mo na ho siya? Makikita niyo po yung comparison. Dito, hindi na kailangan turuan pa ang iyong mga kapatid na kilalanin mo ang Diyos. Sapagkat kinikilala niyo na doon pa lamang po, bago ikaw maging anak ng Diyos, meron ka ng pananampalataya pagkilala sa Kanya. No? Sa Hebrews chapter 12, ito naman yung kasunod na sinabi. Ang sabi po, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa. Para po itong napakamagandang reward na matatanggap ng tao. No? Matapos niyang pagdaanan yung mga bagay na yun. Ang sabi ng Diyos, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan
at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ito pong talata na to ay inulit po sa chapter 10, verse 15 to 17 ng Hebrew. At dito po, sa kasunod na verse, sasabihin kung ano yung, kung bakit hindi na aalalahanin ng Diyos yung mga kasalanan, no, ng tao. Dito, ito po ang ating mababasa. The Holy Spirit also testified us about this. First, he says, "This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds." He added, "Their sins and lawless act I will remember no more." So sumunod po na talata, ito po yung dahilan. "And when these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary." Kung saan may kapatawaran ng mga bagay na ito, yung sakripisyo para sa kasalanan ay hindi na kinakailangan pang gawin. Dahil napag-aralan nga ulit natin, no, na isinakatuparan na po ito ng Panginoong Hesus. Nung siya ay maging handog na para mamatay sa mga kasalanan ng tao, hindi na kailangan pa yung sakripisyo para sa kasalanan. Kaya ang sabi ng Diyos, ang kanilang mga kasalanan, their sins and lawlessness acts, I will remember no more. Dahil po ito sa ginawa ng Panginoong Hesus. At sa verse 13, sa last verse po ng ating tinatalakay, ganito po yung ating mababasa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapot ang nagiging luma ay tumatanda at malapit ng lumipas. No? Dahil may inintroduce na bagong tipan, niluma niya ang una. Ngayon, ang tanong ko nga po dito, yung bang lumang tipan ay yun ba yung tinutukoy dyan na malapit ng lumipas? No? Kasi yan po yung naging tanong ko habang binabasa ko po yan eh. Yung lumang tipan po ba yung tinutukoy na malapit ng lumipas? Nung panahon po nung isinulat yan ng author, hindi pa po tapos nang maganap ng Panginoong Hesus yung kanyang mga kanyang dapat gawin, yung namatay na po siya sa cross, natanggal niya na yung partition wall na naghihiwalay sa Hentil at mga Hudyo, natubos niya na ang mga kasalanan. Pero sabi dito, ay malapit nang lumipas. So hindi pa ba lumilipas nung panahong isinulat ito ng author? Yun po yung naging tanong ko dito eh. Pero hindi naman po sinasabi dito na yung bagay na malapit nang lumipas, hindi naman sinasabi dito na yun ay yung lumang tipan. Kundi, dinidescribe ng author dito na yung bagay na nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas o darating din sa kanyang paglipas. No? Katulad din naman kapag sinasabi natin na luma na yung aking cellphone eh. Gusto nating iparating sa ating kausap na may issue na yung cellphone. Palitin na siya. Luma na siya eh. So sinasabi ng author dito na nagsasalita siya ng mga tungkol sa tao na para maintindihan ng tao na ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Hindi niya sinasabing hindi pa lumilipas yung lumang tipan. Kundi dinidescribe niya yung bagay na malapit nang lumipas, dinidescribe niya yung bagay na luma na, nagiging luma at tumatanda, ay malapit nang lumipas. Yun po. Kasi sabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una, datapot ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you. Good morning. Question ako kaya na, di ba sabi na, I will not remember your sin. Ibig sabihin ba yun? Or that for the New Testament, for the Old Testament. Diba yung sinabi niya, I will no longer remember your sins. Yung mga kasalanan po ng mga lumang tao, yung mga ginagawa nilang
naghahandog sila ng mga ano nila, Mga sacrifices. na hindi nga po nakapag-alis ng kanilang mga kasalanan. Oo. Kasama po yun sa pinatawad o inalis ng dugo ni Kristo. Ngayon, sa panahon natin, kung makakagawa pa rin tayo ng kasalanan, so dapat hinihingi po natin ang kapatawaran po. Kasi nakamta na po natin yung mga liwanag ng katuruan, yung espiritu, ganun. So, inihingi po natin ang tawad ng mga nagagawa.